Pasensya na, biglaan ko kayong ipinatawag. Po? May problema kasi sa scholarship ninyo. Hindi raw makakapagpatuloy ang foundation na nagpa-fund. Pero sir, paano yun? Scholar po kami. Ikaw, Trixie, wala kang dapat ipag-alala. May anonymous donor na nagbayad ng tuition fee mo hanggang graduation. Ha? Paano pong... Pero ikaw, Maya, malaki ang problema. Alam mo naman siguro kung gaano kalaki ng tuition fee dito. Opo, sir. Pero... May kakilala ako na pwede kang tulungan. Puntahan mo siya mamayang gabi. Willing siyang i-sponsor ka, basta. Maya, may chance ka pang makapag-aral. Puntahan mo yung sponsor. Hindi ko alam, Trixie. May kakaiba eh. Ano ka ba? Swerte na nga at may tutulong sa'yo. Ayaw mo bang makapag-aral tayo hanggang graduation? Para kasing hindi tama to. Best, huwag ka na mag-isip ng kung ano-ano. Opportunity na to. Sayang naman kung... Bakit kaya ikaw? May anonymous donor ka. Tapos ako ganito. Parang may mali. Bahala ka. Pero sayang talaga kung hindi ka makakapagpatuloy. Hindi pa rin mawala sa isipan ni Maya ang mga pangyayari. Malinaw para sa kanya na bago sila pumasok sa school, hanggang 4 na taon ang scholarship nila at bayad ang tuition nila hanggang graduation. Pero dahil sa udyok ng kaibigan niyang si Trixie at dala ng matinding hangarin niyang makapagtapos, sinunod niya ang sinabi ng prinsipal. Kinagabihan, pinunta niya ang address na ibinigay ng prinsipal. Mag-isa lamang siyang pumunta roon at hindi niya isinama si Trixie. Pagdating niya sa lugar na yun, ganun na lamang ang kanyang gulat. Tama naman tong address ha. Pero bakit ganito dito? Maya-maya pa'y may biglang tumigil na itim na Mercedes-Benz sa kanyang harapan. Lumabas ang isang naka-uniforming driver. Magandang gabi. Ikaw si Maya, di ba? Ha? Paano niyo po nalaman ang pangalan ko? Ako si James, driver ni Sir Robert. Inaasahan ka ng amo ko. Pero akala ko dito ang meeting place. Security purposes lang ito. Hindi naman pwedeng basta-basta ipaalam ang tunay na address ng amo ko. Halika na, ihahatid na kita. Hindi po. Baka mali lang po ito. Miss Maya, huwag ka nang matakot. Kilala ko ang Principal Santos. Pinasundo niya kayo. Sobrang bait ng amo ko. Marami na siyang natulungang estudyante. Pero bakit dito? Bakit ganitong oras? Maya, kung ayaw nyo, okay lang. Pero sayang naman yung oportunidad. Alam nyo naman na siguro kung gaano kahirap maghanap ng scholarship. Si Sir Robert, gusto lang talagang tumulong sa'yo. Paano nyo po nalaman na ako si Maya? Maya, sinabi na sa amin ni Principal Santos ang detalye tungkol sa'yo. Para si security din natin yon. O ano, sayang ang oras. Gusto nyo bang sumama o hindi? Pasensya na po, pero kailangan ko na pong umuwi. Maya, sigurado ka ba? Baka magsisi ka. Hindi po. Huwag po kayong lumapit. Sayang ang oportunidad, Maya. Mahirap maghanap ng ganitong klaseng tulong. Lord, salamat po at binigyan niyo ako ng lakas ng loob. Bagaman natatakot si Maya, nilakasan na lamang niya ang kanyang loob. Nagbabaka sakaling may dara ang sasakyan sa harapan ng lugar nila. Dahil sa takot, nawala sa isip niya ang scholarship na ibibigay ng taong kakausapin niya ng gabing yun. Lakad takbo ang kanyang ginawa. Ang tanging nasa isip lamang niya ng mga oras na yun ay ang makalayo sa taong susundo sa kanya. Maya-maya pa'y, Sumakay ka na sa kotse. Binabayaran ako para sunduin ka. Hindi po. Ayoko po.
Nagkakamali kayo. Hindi po akong hinahanap ninyo. Ikaw si Maya, di ba? Scholarship ang kailangan mo. Sumunod ka na lang. Pakiusap po. Huwag niyo na akong pilitin. Itigil niyo na po ito. Wala akong magagawa. Utos ito. Kung ayaw mong sumama, mawawala ang scholarship mo. Hindi po ako sasama. Tulong! Tulungan niyo po ako! Tumahimik ka! Baka may makarinig. Kung anong isipin na lang nilang ginagawa ko sa'yo. Sumakay ka na! Bitiwan niyo po ako. Isusumbong ko kayo sa mga pulis. Sige, magsumbong ka. Tingnan natin kung sino ang paniniwalaan nila. Para po! Sa Klolo! Kung sino ka man, tulungan niyo ako! Bakit? Bakit ka nanlalamig? Pakiusap, hayaan niyo na po akong makauwi. Hindi po ako sasama sa inyo. Ano bang arte yan? Sumakay ka na! Sinabi ko na sa inyo, ayoko. Ayaw mo, ha? Anong gagawin mo? Paghihinain kita para madala ka. Hindi. Bakit? Kaya pala sabi ni Sir, mag-ingat ako sa'yo. Akala mo, ikaw lang ang may lihim? Si Sir Robert, kilala ka niya. Alam niya kung sino ka talaga. Paano niyo nalaman? Simple lang. Sumama ka o ibubunyag namin sa buong eskwelahan kung ano ka. Hindi niyo maaaring gawin yun. Wala kang magagawa. Sumama ka na. Hindi ka na makakapanlaban. Dahil alam kong humihina ang mga katulad nyo sa ginger oil. Kaya hihilahin kita patungo sa sasakyan. Kailangang madala kita kay Sir Robert. Kailangan madala kita sa kanya. Sa kabila ng kanyang paglaban, nanghina si Maya nang mabuhusan ng langis na may luya. Hindi na siya nakapalagpa nang hilahin siya ng driver papasok ng kotse. Mabilis na umandar ang itim na Mercedes-Benz patungo sa dilim ng gabi. Dumaan ang kotse sa isang madilim at liblib na daan. 2 oras ang nakalipas. Huminto ang sasakyan sa harap ng isang malaking bahay na napaliligiran ng matataas na pader. Tanging ilaw mula sa gate lamang ang natanaw sa dilim. Isang malaking gate ang bumukas at doon pumasok ang sasakyan. Nang pumasok ang itim na Mercedes sa loob ng gate, isang nakatatakot na tanawin ang sumalubong kay Maya. Ang bahay ay isang 2 palapag na mansyon na Victorian style ang arkitektura. Ngunit halatang matagal nang napabayaan. Natakpan ng makapal na baging ang mga pader nito at ang dating puting pintura na ngayon ay naninilaw na at nagbabalat na. Ang mga bintana sa itaas ay may bakal na rehas at ang ibang natatakpan ng mga lumang tabla. Sa harap ng bahay may malawak na hardin, ngunit walang kahit anumang bulaklak o halamang tumutubo rito maliban sa matatayog na damong ligaw. Sa gitna ng hardin may isang lumang fountain na hindi na gumagana. Ang tubig ay nagtatabang na at may halong dahon at dumi. Ang hagdanan patungo sa pintuan ay yari sa marmol, ngunit maraming bitak at sira. Sa magkabilang gilid nito, may mga estatwang anghel na tila nagbabantay sa sinumang papasok. Ngunit ang kanilang mga muka ay sira na at napuno na ng amag na lalong nagpapatingkad sa kanilang nakatatakot na anyo. May ilaw sa loob ng bahay na kumikislap-kislap, nagbibigay ng malagim na liwanag sa mga bintana. Ang mga kurtina ay lumang pulang velvet na halatang kupas na sa tagal. Sa bubong may tower na parang observatory at sa tuktok nito may weather vane na umiikot-ikot sa hanging dumadaan. Lumilika ng kalakaring tunog na parang hagulhol sa gabi. Nang tumigil ang kotse sa harap ng pinto, isang matandang lalaki ang lumabas para salubungin sila. Suot niya ang lumang itim na uniforme na butler at ang kanyang mukha walang anumang ekspresyon. Sa likod niya
bumukas ang malaking pinto ng kusa na lumika ng maingay na pagngit-ngit ng mga bisagra. Nanginig si Maya sa takot habang hinihila siya papasok ng driver. Alam niyang hindi ito ang karaniwang tahanan ng isang taong nagdanais lamang tumulong sa isang estudyante. Ito ay isang kulungang naghihintay sa kanya. Maya! Maya! Akala mo hindi kita makikilala? Kayo? Kayo pala? Oo, ako nga. Ikaw ang estudyanteng nakakita sa akin noon, hindi ba? Sa Building C, ikalawang palapag. Kayong nakita kong nanggagahasan ng estudyante. Congressman pa man din kayo. Yeah! Inihagis ang baso sa dingding ni Congressman. Ikaw ang nagpakalat ng istoryang yan. Nasira ang reputasyon ko dahil sa'yo. Hindi ako! Pero mabuti na nga't nalaman ng lahat kung sino kayo talaga. Isang halimaw na nagpapanggap na lingkod bayan. Alam mo ba kung ilang taon kong pinaghirapan ang posisyon ko? Tapos ikaw, isang hamak na scholar lang ang sisira sa lahat? Hamak na scholar? Mas mabuti pa akong mahirap kaysa sa inyo. Isang manyak na congressman na nananakit ng estudyante. Nakita ko kung papaano kayo ng abuso. At ngayon, pagsisisihan mo lahat ng yan. Hinintay ko pagkakataong ito. Bitiwan niyo ako. Kriminal kayo. Dapat kayong nasa kulungan. Tumahimik ka! Hindi mo alam kung anong kaya kong gawin. Akala mo ba walang consequences ang paninira mo sa akin? Consequences? Kayo ang dapat managot. Ilang estudyante pa bang sinira ninyo? Ilang buhay pa bang winasak ninyo? Akala mo may maniniwala sa'yo? Tingnan mo kung nasan ka ngayon. Hindi niyo ako matatakot. Lalabas at lalabas din ang katotohanan. Marami pang estudyante ang magsasalita. Sino? Yung mga binayaran ko na para manahimik? O yung mga natakot nang makita kung anong nangyari sa pamilya nila? Anong ginawa niyo sa kanila? Congressman ako, Maya. May kapangyarihan ako. Sino ang pipiliin ng mga tao? Ang isang respetadong politiko? O ang mga hamak na estudyante? Demonyo kayo! Demonyo kayo! At ngayon, mawawala ka na lang bigla. Tulad ng iba, walang makakakita, walang makaalam. Hindi! Saklolo! Tulong! Sigaw ka lang ng sigaw. Dito sa bahay na to, walang makakarinig sa'yo. Walang makatutulog sa'yo. At pagkatapos nito, wala nang makaalam kung nasan ka. Alam mo, maganda ka sana. Kaso nga lang, pakialamera ka. Kung hindi ka lumikha ng gulo, sana ngayon, hindi ka pa naalis sa listahan ng mga scholar ko. Pero dahil sa pangingialam mo, napilitan akong tanggalin ka. Hindi ko pinanghihinayangan ng tulong na mula sa isang demonyong katulad nyo. Tibali nang maghirap ako, wag lang tumanggap ng tulong mula sa demonyo. Demonyo pala, ha? Pwes, ipakikita ko sa'yo kung anong klaseng demonyo ang pinagka mo! Anong gagawin nyo? Ano pa? Kundi gawin sa'yo ang ginawa ko sa ibang estudyante sa eskwelahan. Akin ang paaralan na yun. Kaya may karapatan akong gawin ang nais ko sa lahat ng naroon. Kaya pala, pati ang principal na kontrol ninyo. Kung sa kanila nagawa niyo ang kahiyupan, sa akin hindi. Bakit? Magsasaswang ka? Tingnan natin ngayon kung may magagawa ang pagkaswang mo. Maraming CCTV sa kwartong ito. Kapag nagsaswang ka,
malalaman ng lahat ang sikreto mo. Kapag nangyari yon, lahat ng mga nawawalang estudyante ay ibibintang sa'yo. Wala kayong kasing sama! Masama kayo! Masama kayo! Bago kita alisin sa landas ko, pakikinabangan muna kita. Anong gagawin niyo? Ayusin ang pagkakatali niya sa kamay at paa. Yes, Congressman. Hindi ka dito. Ipararanas ko sa kanila kung gaano ako kamanyak. Walang awa ang mga tauhan ni Congressman Robert habang kinakaladkad nila si Maya patungo sa isang lumang upuan. Nasasaktan man sa mahigpit ng pagkakahawak sa kanyang mga braso, hindi pa rin tumitigil si Maya sa pagpupumiglas. Ang kanyang mga sigaw ay umaalingaw-ngaw sa malawak na silid, ngunit walang tumutulong sa kanya. Ang mga braso ni Maya tila nangangalit na sa sakit habang binabali ng mga tauhan upang itali sa kabilang gilid ng upuan. Mainit ang mga luwang pumapataka sa kanyang mga pisngi habang pilit na lumalaban. Sumisigaw siya, humihikbi at nanlalaban, ngunit walang tigil ang mga lalaki sa pagtali sa kanya. Binuhay ng sitwasyon ang masakit na gunita sa kanyang isipan. Ang mga pagkakataong nasaksihan niya kung paano ito ginawa ni Robert sa ibang mga estudyante. Ngayon, siya ay nasa upuan ng yun. Nararamdaman niya ang pagsakal ng takot habang pinahihigpit ng mga tauhan ang mga tali sa kanyang pulsuhan. Sa bawat galaw ni Maya, lalong humihigpit ang mga lubid. Ang mga paa niya ay itinatali sa mga paa ng upuan. Ginagawang imposible ang anumang pagtakas. Ang mga lalaking gumawa nito ay walang anumang ekspresyon sa mukha. Tila sanay na sanay sa ganitong gawain. Si Congressman Robert ay nakatayo lamang sa isang sulok. Hawak ang baso ng alak. Pinanunood ang eksena na para bang isang palabas. May pagkaaliw sa kanyang mukha habang nakikinig sa pagsusumamo ni Maya. Bawat sigaw ng dalaga, ang isinasagot lamang sa kanya ay malamig na tawa. Nang matapos na ang pagtali, umalis na ang mga tauhan ng walang imik. Iniwang mag-isa si Maya sa kama ng congressman na ngayon ay naglalakad palapit sa kanya. Ang tunog ng kanyang mga hakbang sa kahoy na sahig ay parang kamatayang unti-unting lumalapit. Walang nagawa si Maya para manlaban. Tila gutom at hayok na hayok sa laman si Congressman Robert habang ginagawa ang kahalayan sa babae. Ramdam ni Maya ang pagyapo sa kanyang katawan ni Congressman. Napilit niyang nilalabanan at pilit siyang kumakawala. Isang malakas na suntok sa kanyang tiyan ang natamo niya mula sa Congressman. Nagdilim ang kanyang paningin ng mga sandaling yun at hindi niya namalayan ang mga sumunod na nangyari. Paggising niya, nakahiga na siya sa isang kama. May bahid ng dugo dahil sa kahalayang ginawa sa kanya ng manyakis na congressman. Bakit hindi ko magamit ang lakas ko? Bakit hindi ako makapagbago? Bakit? Ang luya, ang langis, nangihina ako, nilalambot ang aking katawan. Hindi ito dapat mangyari. Ako'y isang aswang. Dapat kaya kong ipagtanggol ang sarili ko. Alam niya ang aking lihim. Kaya pala may mga CCTV. Kaya pala may mga luya. Lahat ng ito plinano niya. Mga ninuno ko. Patawanin niyo ako. Hindi ko nagamit ang kapangyarihang ibinigay niyo. Hindi ko...
Ang sakit! Ang bigat ng katawan ko. Hindi ako makagalaw. Hindi ako makagalaw. Sa unang pagkakataon, naramdaman kong tunay na kahulugan ng pagiging mahina, ng pagiging tao. Ang tapang-tapang ko noon. Akala ko walang makakatalo sa akin. Pero ngayon... Bakit ganyan pa? Bakit sa oras na kailangan ko ang aking lakas? Tinalo niya ako. Hindi sa lakas, kundi sa tusong paraan. Alam niya kung paano ako papahiluhin. Ang mga kuko ko na dapat ay sandata. Ang mga ngiting dapat ay ipangil. Lahat na talo ng simpleng luya lang. Panginoon, kahit minsan ay kinikilala kong aswang ako. Pero ngayon ay humihingi ako ng tulong. Hindi para sa aking kapangyarihan, kung hindi para sa katarungan. May araw ka rin, Robert. May araw ka rin. Hindi man ngayon, pero darating ang araw na mawawala ang epekto ng luyang ito. At kapag nangyari yun... Mabigat ang mga yapak ni Maya habang malayong-malayo na siya sa mansyon ni Congressman Robert. Hindi niya man matandaan kung paano siya nakaalis sa lugar na yun. Ang mahalaga, nakalayo na siya. Sa bawat takbang, parang may mabigat na kumakawil sa kanyang katawan ang epekto ng luyang iniligay sa kanya. Gabi na nang makarating siya sa terminal ng bus. Walang dalang gamit, walang maayos na damit. Ang kanyang uniforme ay lukot-lukot, buhok ay magulo at ang mga mata ay namamaga sa kaiiyak. Nakatingin ang mga tao sa kanya habang pumipili siya ng upuan sa pinakadulo ng bus sa tabi ng bintana kung saan ay walang makakakita sa kanya. Sa bawat gulong ng bus na umaandar papalayo sa syudad, unti-unting bumibigat ang kanyang mga mata. Hindi niya alam kung dahil ba ito sa pagod o sa luha o sa mga pangyayaring sumira sa kanya. Ang tanging alam lamang niya, kailangan niya makauwi, makabalik sa kanilang probinsya kung saan siya ay ligtas, kung saan siya ay maaaring makapagpahilom ng sugat ng nakaraan. Habang tumatakbo ang bus sa dilim ng gabi, nakatingin si Maya sa bintana. Ang mga ilaw ng syudad ay unti-unting kumukupas na para bang mga bituing nawawala sa kalangitan. Sa bawat kilometrong nalalayo siya sa lugar na yun, parang may mabigat na tinig ang inaalis sa kanyang dibdib. Dala-dala niya ang mga sugat, hindi lang sa kanyang katawan, kundi maging sa kanyang kaluluwa. Ang mga pangyayaring yun ay mag-iiwan ng bakas na hindi madaling mabura. Ngunit sa kanyang pag-uwi, dala rin niya ang isang bagong kapasyahan, isang pangako na hindi ito ang huli, na balang araw, kapag malakas na siyang muli, babalikan niya si Congressman. Maya-maya pa'y dinapuan na siya ng antuka. Ang huling imay sa kanyang isipan ay ang kanyang tahanan sa probinsya, ang lugar kung saan siya unang natutong maging malakas, ang lugar kung saan siya muling magiging malakas, at sa kanyang pagtulog, kahit paano'y mapayapa ang kanyang muka dahil alam niyang uuwi siya sa mga taong tatanggap sa kanya ng walang paghatol, sa mga taong magpapalakas ng kanyang loob upang muling makabangon. Sa malaking mansyon ni Congressman Robert, kararating niya lang mula sa opisina nang salubungin siya
ng kanyang asawang si Mercedes. Oh, dumating na din ang ating kagalang-galang na congressman. Sisimulan mo na naman ba ang drama mo, Mercedes? Drama? Drama! Akala mo hindi ko naririnig ang mga chismis? Na may estudyante raw na nagsumbong tungkol sa'yo. Ah, yan ba? Chismis lang yan. May gustong manira sa akin. Manira? O baka naman, totoo? Ilang beses na kitang hinuhuli sa mga kalokohan mo, Robert. Ilang beses na! Akala mo ba hindi ko alam ang totoo tungkol sa mga nawawalang estudyante? Tigilan mo ako! Pagod ako! Pagod? Sa pangmamanyak ng mga estudyante? Yan ba ang pagod na sinasabi mo? Congressman ka raw. Dapat managot sa mga ginagawa mo. Tumahimik ka! Bakit? Nasasaktan ba ang ego mo? Nahuhuli ka na naman sa mga kahalayan mo? Hindi ako magbubulag-bulagan, Robert! Wala kang pruweba! Wala kang kahit anong pruweba! Kasuka ka! Congressman ka pa naman! Lingkod bayan daw. Pero ang totoo, manyakis! Gagamitin mo pa ang kapangyarihan mo para takutin ang mga biktima mo! Tigilan mo ang pagsasalita ng mga bagay na hindi mo alam, Mercedes! Hindi mo alam kung hanggang saan ako aabot para protektahan ang pangalan ko. Protektahan ang pangalan mo o ang mga kahalayan mo! Nasasaktan ako! O yan, ipinapakita mo na naman ang tunay mong kulay! Demonyo! Sinabi ko na tumahimik ka! Kung ayaw mong mapahamak yung anak mo! Kailan ka ba tumigil? Nung una pa lang, may mga babae na. Ngayon pati mga estudyante! Pinapatay mo pa sila! Murderer ka na, Robert! Malinis ang pangalan ko! Lingkod bayan ako! Congressman! Sinong maniniwala sa mga estudyanteng yan? May pruweba ka ba? Wala! Lingkod bayan! Lingkod bayan ang dapat na isulat sa pangalan mo! Pinabayaran mo ang mga tao para manahimik! Pinapatay mo ang mga hindi mo mabayaran! At kung ginagawa ko man yan, anong magagawa mo? Isusumbong mo ko? Sige nga! Tandaan mo to, Robert. May araw ka rin. Hindi ka forever na makakatakas sa kasalanan mo. May karma sa lahat ng ginagawa mo. Threats! Yan lang ba ang kaya mo? Mercedes? Ikaw ang dapat na mag-ingat. Baka ikaw ang sumunod na mawala. Hindi mo ko kilala, Robert. May hangganan ng pasensya ko. Kapag nahuli pa kitang muli, kapag may narinig pa akong bagong iskandalo, kapag may namatay pang estudyante. Ano? Anong gagawin mo? Tatakbo ka sa mga pulis? Sa media? Wala silang magagawa sa akin. Malalaman mo at hindi mo magugustuhan. May Diyos tayo, Robert. May Diyos. Pakinggan mo ako, Mercedes. Wala kang magagawa. Wala kang karapatang manghimasok sa mga ginagawa ko. At kung patuloy kang mangingialam, baka ikaw ang mawala. Bitiwan mo ko! Bitiwan mo ko, demonyo ka! Tumahimik ka, sabi! Makikita mo! Darating ang araw. Mababayaran mo ang lahat ng kasalanan mo! At wala akong pakialam kung anong mangyari sa'yo. Masusunog ka sa impyerno! Tumahimik ka lang dyan. Baka hindi lang mga estudyante ang mawala sa mundo. Tandaan mo ang sinabi ko! May hangganan ang lahat, Robert! May hangganan! At malapit na yun sa'yo! Sa malaking mansyon ni Congressman Robert, ang katahimikan ay puno ng bigat at tensyon. Malayo sa isa't isa ang mag-asawa ng gabing yun. Si Mercedes ay nasa kanyang pribadong silid, nag-iisa sa malaking kama, habang si Robert ay nasa kanyang opisina.
Sa ibabang palapag, lasing at galit na galit pa rin. Humihikbi naman si Mercedes habang tinitingnan ang mga pasa sa kanyang muka sa harapan ng salamin. Namamaga ang kanyang labi kung saan siya sinuntok ni Robert. Ang mga mata niya ay mapula sa kaiiyak habang paulit-ulit na pinupunasan ng malamig na bimpo ang namamaga niyang pisngi. Nagtitiis siya ng sakit, hindi lang sa katawan, kundi pati na rin ng kanyang kalooban. Sa bawat ikbi ni Mercedes, mas lalong lumalalim ang kanyang galit. Hindi na ito ang lalaking pinakasalan niya. Ang dating mapagmahal asawa ay naging isang halimaw. Paulit-ulit niyang sinasabi sa sarili na dapat na siyang umalis, ngunit natatakot siya, hindi para sa sarili, kundi para sa kaligtasan ng kanyang anak. Sa ibaba naman, si Robert ay patuloy na umiinom. Ang kanyang opisina sa loob ng kanilang bahay ay nagkalat ang mga basag na baso at mga papel. Sa bawat lagok ng alak, mas lalong lumalabas ang kanyang tunay na pagkatao. Minsan-minsan ay naririnig niya ang pagmumura niya, kasabay ng pagbabanta tungkol sa mga nakaalam ng kanyang sekreto. Ang mansyon ay tila sumisigaw sa bigat ng tensyon sa pagitan ng mag-asawa. Ang mga taga-silbi ay tahimik na naglalakad sa mga pasilyo, natatakot na magising ang galit ng kanilang amo. Ang mga gwardiya sa labas ay nagkukunwaring walang narinig, kahit rinig na rinig nila ang pag-iyak ni Mercedes at ang pagwawala ni Robert. Kinaumagahan, mabigat ang hangin bumabalot sa mansyon. Sa malaking dining hall, tahimik na nakaupo ang pamilya para sa agahan. Ang dating masayang almusal, ngayon ay puno ng tensyon. Si Mercedes ay nakasuot ng makapal na makeup para itago ang pasa sa mukha. Maingat siyang kumikilos. Iniiwasang maramdaman ang sakit sa mga pasa sa kanyang katawan. Paminsan-minsan, napapahawak siya sa kanyang labi na may maliit na sugat. Sa kabilang dulo at mahabang mesa ay nakaupo si Robert. Nagbabasa ng dyaryo habang umiinom ng kape. Walang bakas ng pagod sa mukha niya mula sa kagabihang pag-inom. Suot niya ang kanyang mamahalin at maayos na Amerikanang coat, handa na para sa isang araw na naman sa Kongreso. Sa gitna ng mag-asawa, nakaupo ang kanilang nag-iisang anak na si Tony, 18 taong gulang. Halata sa mukha ng binatilyo ang pagkalito nito. Sa hindi maipaliwanag na tensyon, paulit-ulit siyang tumitingin sa kanyang ina. Napapansin ang kakaibang kilos nito. Ma, okay lang po ba kayo? Oo naman anak, kumain ka na. Parang ang tahimik niyo po ngayon. Kumain ka na lang. Baka maliit ka pa sa klase mo. Mas sigurado po kayong... Sinabi ng kumain ka na lang. Oh, sorry po pa. Ma'am, gusto niyo po ba ng mainit na kape? Hindi na. Salamat. Ma, pa, aalis na po ako. Ingat ka anak. Kumain ka ng lunch mo, ha? Huwag kang magpapagabi. Opo. Robert, kailangan ba talagang ganito? Anong ganito? May problema ka ba? Kung may nakakita sa nangyari kagabi. At sinong makakakita? Sinong maniniwala sa'yo? Hindi akong dapat mong kinakatakutan, Robert. Takot? Sa'yo? Ha? Tumahimik ka na lang dyan. At baka hindi lang yan ang maging pasa sa mukha mo. Oo nga pala. Wala nang natira sa dating Robert na minahal ko. Ang natira na lang, isang halimaw. Ano sabi mo? Halimaw ka. At darating ang araw na mababayaran mo ang lahat ng... Tatandaan ko yung mga sinabi mong yan. At tatandaan kong lahat ng ginawa mo. Lahat ng kasalanan mo. Darating din ang araw ng paghuhukom mo, Robert.
Mabilis na umalis si Robert sa mansyon. Hindi man lang nilingon ang asawang naiwan. Ang kanyang Mercedes-Benz ay naghihintay sa labas. Pinalinisan niya ng wax at shine. Na-shine para sa araw na yun. Mahalaga ang araw na yun. Isang pagkakataon para linisin ang kanyang pangalan sa publiko. Mas mabilis, Mario! Utos niya sa driver habang nagbabasa ng script na inihanda ng kanyang PR team. Sa script, nakasulat ang mga dapat niyang sabihin tungkol sa mga paratang. Mga kasinungalingan lang daw na gawa-gawa lang ng mga taong gustong sirain ang kanyang pangalan. Dumaan sila sa isang kalsadang puno ng trapiko pero walang pakialam si Robert. Sa kanyang isip, paulit-ulit niyang binubulong ang mga dapat niyang sabihin. Ang mga paratang na ito ay walang basihan. Ako ay isang lingkod bayan na nakatuon lamang sa paglilingkod sa ating mga kababayan. Sa loob ng kotse, inayos niya ang kanyang kurbata sa harap ng maliit na salamin. Pinunasan ang pawis sa noo. Kahit malamig ang aircon, hindi pwede magkamali ng araw na yun. Dapat perpekto ang lahat. Nang makarating na sa opisina, naghihintay na ang mga taga-media. May crew na nagsasaayos ng mga ilaw, kamera at mga mikropono. Ang kanyang PR team ay nagkukumpulan sa isang sulok, nag-uusap ng mahina tungkol sa dapat gawin. Good morning, Congressman. Good morning, Congressman. Bati ng mga staff niya habang nagmamadaling binuksan ang pinto ng kanyang private office. Sa loob, nakahanda na ang setting. Ang kanyang mahogany desk ay maayos na maayos. May nakalagay na mga picture frame ng kanyang pamilya, props, para sa imahe ng isang mabuting ama at asawa. Sa likod niya, nakatayo ang watawat ng Pilipinas at sa gilid niya ang kanyang mga plaque at parangal. 5 minutes po, Congressman. Sabi ng kanyang sekretary. Huling sinuri ni Robert ang kanyang refleksyon sa bintana. Perfect ang buhok. Walang kunot ang Amerikana. Nakangiti ang muka. Walang bakas ng kaguluhan sa bahay. Walang nakakaalam na ilang oras lang ang nakalilipas. Sinaktan niya ang kanyang asawa. Walang nakaalam na sa likod ng ngiting ito may mga lihim na kailangang pagtakpan. Perfect. Bulong niya sa sarili. Walang makaalam. Sa loob ng marangyang opisina, si Congressman Robert nakahanda na ang mga kamera at ilaw. Magandang umaga po, Congressman Robert, at maraming salamat po sa pagkakataong ito. Walang naman. Tungkulin kong magbigay linaw sa ating mga kababayan. Congressman, hindi po natin maiwasang pag-usapan ang kontrobersyal na isyu tungkol po sa mga nawawalang estudyante sa distrito po ninyo. Yes. Napakadelikadong isyu nga yan. At bilang lingkod bayan, labis akong nababahala. May mga nagpaparatang po na kayo raw po ay may kinalaman sa mga pagkawala ng mga estudyante. Ano po ang masasabi ninyo tungkol rito? Nakakalungkot na may mga taong gustong sirain ang aking pangalan. Walang basihan ang mga paratang na yan. May estudyante po kasing nagsumbong. Pasensya na po pero kailangan kong putulin yan. Ang sinabi ninyong estudyante ay may personal na galit sa akin dahil tinanggal ko siya sa scholarship program dahil sa mababang grades. Pero Congressman, may mga CCTV footage daw po. Bilang isang politiko, sanay na ako sa mga black propaganda. Pero bilang isang ama, asawa at lingkod bayan, nakakalungkot na idinadamay pa ang mga inosenteng bata sa politika. Paano niyo po maipapaliwanag ang mga nawawalang... Sa katunayan, naglaan tayo ng pondo para sa mas mahigpit na seguridad sa mga paaralan. Ang ating tanggapan ay may anti-crime program na nagpoprotekta sa ating mga kabataan. Sir, may urgent call po kayo. Pasensya na, may importante akong tawag. Pero bago tayo magtapos, gusto kong iparating sa ating mga kababayan ang mga paratang na ito
ay walang basihan. Ako po ay lingkod bayan na naglilingkod ng tapat. Pero sir, hindi pa po tapos ang... Maraming salamat sa pagkakataong ito. Mike, kunin mo ng tawag sa private line. Jenny, tawagan mo ang PR team. Kailangan natin paghandaan ang next move. At Mike? Yes sir. I-monitor mo ang social media. Kung may mag-post man ng tungkol sa interview na to, make sure positive comments lang ang lalabas. Naintindihan mo? Yes sir, kaagad po. Maya, ikaw ang may kagagawa ng lahat ng to. Pero hindi ka makakatakas. Hindi kayo makakatakas. Ako ang may hawak ng lahat ng ebidensya. Ako ang may kontrol. Hello? Kailangan nating pabilisin ang plano. Dapat mawala na sila. Lahat sila. Bago pa may makalam ng totoo. Galit na galit si Robert. Hindi na lang ipinalata sa isang reporter ang kanyang galit. Wala siyang ibang suspecha sa mga nangyayari, kundi si Maya. Naginawa niya ng kahalayan, kaya sa galit ito, inutusan niya ang kanyang mga tauhan na madaliin na hanapin ang babae para patayin. Samantala, sa kabilang dako naman, hindi mapakali si Mercedes sa kanyang higaan. Ang pasa sa kanyang mukha ay sumasakit pa rin, ngunit mas masakit ang pangambang bumabagabag sa kanyang isipan. Ilang gabi na siyang hindi makatulog, paulit-ulit na nagigising sa mga kaluskos at iyak na parang nanggagaling kung saan. Madalas siyang marinig ang mga kakaibang ingay sa gabi, lalo na tuwing may mga nawawalang estudyante. At ngayon, habang nakahiga sa kama, ramdam niya ang bigat ng katotohanang ayaw niyang tanggapin na ang kanyang asawa ay may kinalaman sa pagkawala ng mga estudyante. Tumayo siya nang marinig ang tunog ng kotse ni Robert na papalayo. Alam niyang papunta sa isang late night meeting ito. Ilang beses niyang sinundan ang asawa noon, ngunit ngayon may iba na siyang plano. Sa ilalim ng kanya kama, may inilabas siyang susi. Isang kopyang ginawa niya mula sa susing nahulog ni Robert noong isang linggo. Ito ang susi sa kanyang private study, ang silid na ipinagbabawal sa lahat na para sa kanya lamang. Sa isang private study room ni Robert, madaling araw noon. Dapat kong malaman ang totoo. Dapat may ebidensya. Bubuksan ko ang computer niya. Nararamdaman kong meron siyang itinatago. Hindi ako naniniwala sa mga sinasabi niya sa media kanina. Ano ito? Isang secret folder na password protected. Robert 0827. Hindi. Mercedes 1992. Hindi rin. Tony Boy. Hindi pa rin. Tama. May maliit na notebook sa kanyang drawer. Kukunin ko yon. Eto. Safe House 123. Ayan. Nabuksan ng isang folder ng computer. Oh my God! Hindi. Hindi pwede. May mga video files ng mga estudyante. May listahan ng mga pangalan. Mga larawan ng mga nawawalang babae. Kaya pala laging may nawawala. May folder din na nakapangalan ay Maya. Ito yung estudyanteng nagsumbong. Pero bakit? Bubuksan ko ang folder. May mga CCTV footage. Mga recordings sa pangyayari. Robert, anong klaseng halimaw ka? May paparating. Kukopyahin ko ang mga file sa aking USB. Ma'am Mercedes!
Gising pa po kayo? Oo. May hinahanap lang ako. Mabilis na itinago ang USB sa loob ng medalyon na palaging suot niya. Si Robert po kasi tumawag, pauwi na raw siya. Sige, salamat. Hindi ka na makakasakit pa ng iba, Robert. Hindi na. Pagkatapos maitago ang USB, nang makaalis na ang gwardya, nanginginig pa rin si Mercedes habang nakatayo sa gitna ng silid. Ang mga nakita niya sa computer ay parang masamang panaginip na hindi siya magising-gising. Mga mukha ng mga dalagitang nawawala, mga video ng kanilang pagdurusa, mga detalye ng bawat krimen. Lahat ay nakasave sa computer ng kanyang asawa. Dahan-dahan siyang lumabas ng silid. Ang mga yapak ay tila napakabigat. Sa bawat hakbang, ramdam niya ang bigat ng katotohanang natuklasan. Hindi siya makapaniwala na ang lalaking kanyang minahal, ang ama ng kanyang anak, ay capable sa ganito kalaking kasamaan. Buong gabi siyang hindi nakatulog. Nakaupo lang siya sa kanyang silid. Hawak-hawak ang medalyon na ngayon naglalaman ng mga ebidensyang kailangan niyang protektahan. Sa kanyang isip, paulit-ulit na umiikot ang muka ng mga babaeng nawala. Mga muka ng mga inosenteng biktima ng kanyang asawa. Kinaumagahan noon, ang umaga ay dumating na may dalang bagong pangamba. Alam ni Mercedes na dapat niyang ipaabot ang ebidensya sa tamang tao, ngunit alam din niya kung gaano kalaking panganib ang kanyang kaharapin. Habang naghahanda ng almusal sa kusina, ramdam niya ang bigat ng medalyon sa kanyang leeg. Bawat segundo ay mahalaga. Kailangan niyang kumilos bago maging huli ang lahat. Anong ginagawa mo dyan? Nagpapagawa lang ng almusal, mahal. Gutom ka ba? Akala mo hindi ko alam. Nararamdaman kong may ginawa kang hindi maganda. Kaya ka nagkakaganyan. Hindi mo pa ako kaanong kilala. Pero ikaw, kilala ko. At kaduda-duda ang iyong mga kilos, Mercedes. Hindi ka na makakalusot, Robert. Hindi na. Nang pumasok si Robert sa kusina, ramdam ni Mercedes ang panlalamig ng kanyang katawan. Hindi na ito ang lalaking minahal niya. Sa kanyang harapan ngayon ay isang halimaw na nakatago sa magarang Amerikana at mapanlinlang ng ngiti. Sa kanyang puso, alam niyang tama ang kanyang ginagawa. Kahit na ito'y nangangahulugang panganib sa kanyang buhay, kailangan niya ipaglaban ang katotohanan para sa mga biktima, para sa katarungan, at para na rin sa kanyang anak na si Tony na dapat malaman ang katotohanan tungkol sa kanyang ama. Sa kabilang dako naman, sa isang cafe sa mall, isolated area yun. Ito ang pangalawang installment ng scholarship mo, Trixie. Salamat po, sir. Pero bago mo kunin yan, may gusto kong malaman. Po? Nasaan si Maya? Si Maya? Hindi ko po alam. Huwag kang magsinungaling. Sir? Magkaibigan kayong, di ba? Hindi pwedeng hindi mo alam kung nasan siya. Opo, magkaibigan nga kami. Pero hindi ko po talaga alam. Umuwi na lang po siya bigla. Hindi po siya nagsabi kung saan. Magka-boardmate lang po kami pero hindi ko alam kung saan siya nakatira. Sinungaling! May sinabi siya sa'yo! Sir, nanginginig na po ako. Nasasaktan na po ako. Kung ayaw mong mawala ang scholarship mo, sabihin mo sa akin kung nasan siya. Sir, hindi ko po talaga alam. Ang huling text niya sa akin, uuwi lang daw po siya sa probinsya. Hindi ko na po siya makontak. Sir, bakit niyo naman itinapon sa mukha ko ang pera? Kung malaman kong nagsisinungaling ka, hindi lang scholarship mong mawawala.
Naintindihan mo? Yes, sir. Pero totoo pong wala akong alam. Sorry po. Tumayo si Robert. Hinablot ang kanyang coat. At kung may makausap ka man, kung may marinig kang balita tungkol kay Maya, Opo, sir. kung ayaw mong maranasan ang dinanas niya, tumahimik ka. Paglabas ni Robert sa cafe, Hello? Paigtingin mo ang paghahanap. Hindi pwedeng makatakas ang babaeng yun. Hindi pwede. habang sa loob naman ng cafe, humahagulhol naman na naiwan si Trixie. Maya, sana iligtas ka. Sana hindi ka niya mahanap. Patawarin mo ko. Patawad kung wala akong nagawa noon. Nasilaw lang naman ako sa perang ibinibigay ni Congressman. Dati naman ang bait-bait niyo. Pero ngayon, unti-unti nang lumalabas ang tunay niyong kulay bilang isang demonyo. Sa labas naman, sa kotse ni Robert, hindi pa rin mawala ang tensyong nararamdaman ni Congressman Robert. Hinampas nito ng malakas ang manibela. Maya, kapag nahanap kita, sisiguraduhin kong hindi ka na makakapagsalita. Kahit kailan. Sir, may problema po ba, sir? Bilisan mo! Umuwi na tayo. May mga tawag pa akong kailangan gawin. Kailangan kong mahanap ang babaeng yun bago siya magsalita sa media. Habang umaandar ang kotse, galit na galit ang mata ni Robert. Lalong tumitindi. Hindi niya alam na ang bawat hakbang niya para hanapin si Maya ay isa ring hakbang papalapit sa kanyang sariling kapahamakan. Ang opisina ni Congressman Robert ay dating tahanan ng kapangyarihan at kontrol. Ngunit ngayong umaga, ibang hangin na ang pumasok sa mga bintana nito. Ang dating maaliwalas na espasyo ngayon ay puno ng kakaibang karimlan kahit na tanghaling tapat. Isang linggo bago ang kabilugan ng buwan, pumasok si Mike na may dalang masamang balita. Sir, may problema po tayo. Nawala po ang lahat ng CCTV footage. Ha? Anong ibig mong sabihin? May backup yan! Ang pawis ni Robert ay nanlamig, hindi dahil sa init ng tanghali, kundi sa takot na unti-unting gumagapang sa kanyang katawan. Bawat segundong lumilipas, parang may invisible na kamay ang humihigpit sa kanyang liig. Biglang nawala ng kuryente. Ang tanging liwanag na mahinang sinag ng araw ang pumasok sa bintana. Sinubukang i-check ang system. Sir, hindi na po gumagana kahit generator. Ang katahimikan sa loob ng opisina ay napunit ng isang kakaibang kaluskus mula sa labas. Hindi ito normal na ingay ng mga ibon o ng hangin. Ito ay tunog ng isang bagay o nilalang na hindi dapat marinig sa oras ng katanghalian. May mga kakaibang kaluskus sa labas ng bintana. Nang bumalik na ang ilaw, isang nakakikilabot na tanawin ang sumalubong sa kanila. Lahat ng picture frames, mga larawan ng mga politiko, ng pamilya, ng mga parangal ay nakabaliktad na. Parang may hindi nakitang kamay na nagbago ng kanilang posisyon. Sa mga sumunod na araw, mas tumitindi ang kakaibang pangyayari. Ang mga bank account na akala ni Robert ay hindi maaaring magalaw ay biglang nawala sa kanyang kontrol. Ang mga video na kanyang itinatago ng napakaraming taon biglang lumabas ng hindi inaasahan. Kinagabihan, sa telepono, ang boses ni Mike sa kabilang linya ay nanginginig. Hindi lang sa takot sa kanyang amo, kundi sa mga nakikita niyang hindi maipaliwanag na mga pangyayari. Sir, may malaking problema tayo! Bawat salita ni Mike parang karayom na tumatarak sa pagkatao ni Robert. Tila ba ang kanyang imperyo ay unti-unting gumuguho at wala na siyang magawa kundi panuuri na lamang ito. Sa kanyang opisina, maya-maya pa'y dumating ang malaking ibon.
na nagdala ng mas malalim na takot. Hindi ito ordinaryong ibon. Sa mga mata nito ay may nagniningning na pulang liwanag at sa bawat pagkampay ng mga pakpak nito may dumadaan na malamig na hangin. Sa paglabas ni Mike sa opisina, hindi niya alam na siya mismo ay naging bahagi ng isang mas malaking kwento. Isang kwento ng paghihiganti na unti-unting buburahin sa mundong ito ang isang taong kayang galawin ng sinuman. Sa labas ng opisina ni Congressman Robert, ang malamig na hangin ay dumaan kay Mike. May dalang mensahe, isang babala na ang lahat ng ito ay simula pa lamang, na ang tunay na kaparusahan ay darating sa gabi ng kabiguan. Sa bawat araw na lumilipas, ang dating makapangyarihang congressman unti-unting nawawala ng kontrol. Ang kanyang malaking opisina ay parang lumiliit sa tuwing siya ay pumapasok rito, na tila ba ang mga dingding ay unti-unting lumalapit sa kanya. Makalipas pa ang ilang araw, sa opisina ni Robert, pumasok si Mike, dala ang laptop. Sir, may nangyari na naman ho. Ano na naman? Ang itsura ni Robert ay malayo sa dating marangyang congressman. Ang kanyang dating maayos na buhok ay magulo na. Ang kanyang mamahaling Amerikana ay lukot-lukot na. Sa ilalim ng kanyang mga mata ay malalim ang mga bilog na pagod at takot. Sir, lahat po ng computer sa opisina may lumalabas na video. Video? Anong... Bago pa man magsalita si Robert, bigla na lang gumalaw ang laptop ni Mike. Sa screen, lumalabas ang mukha ni Maya. Umiiyak, nanginginig, nakagapos siya sa selya. Tumayo ang congressman at hinampas ang laptop. Patayin mo yan! Sir, hindi ko po magalaw. Lahat po ng computer sa building ganito ang... Biglang tumunog ang intercom. Nanlamig si Robert. Ang boses ay hindi boses ng tao. Ito ay may halong hagulhol na huni ng mga ibon. Kinagabihan, sa kanyang private room, nag-iisa si Robert. Umiinom ng alak. Ang bote ay pang-8 bote niya na ng gabing yun, pero hindi pa rin mawala ang takot. Nang biglang may kumatok. Sir, may dumating po na package po ninyo. Anong meron? Sa loob ng kahon, may mga damit ng mga nawawalang estudyante. Lahat ay may dugo. Lahat ay may sulat. Malapit na. Biglang may narinig na tawa mula sa dilim. Mike! Sino yan? Sir, wala naman pong ibang tao. Sa labas ng bintana, libu-libong itim na mga ibon ang nakatingin sa kanila. Bumagsak si congressman sa sahig. Umalis kayo! Umalis kayo lahat! Sir, siguro po dapat... Walang dapat! Walang sino man ang makaalam! Habang tumatakbo palabas si Mike, narinig niya ang sigaw ng kanyang amo. Isang sigaw na hindi galing sa isang makapangyarihang tao, kundi isang taong unti-unting nilalamon ng kanyang sariling takot ng kasalanan. Sa labas, ang buwan ay unti-unting lumalaki. Ang mga anino sa paligid unti-unting nabubuhay at sa malayong lugar, isang babaeng aswang ang naghihintay, handa ng manginain. Sa kabilang dako naman, sa bahay ni Trixie, nagulat siya sa biglang pagpapakita ng kanyang kaibigan na nawala ng ilang linggo na labis niyang inalala. Maya? Trixie, pwede ba tayong mag-usap? Siyempre naman. Teka sandali. Dito na lang tayo sa kwarto. Isasara ko lang agad ang pinto. Baka may makakita. Ano palang nangyari sa'yo? Bakit bigla kang nawala? Hindi ka man lang nag-text o nagpasabi kung anong nangyayari sa'yo. Ilang linggo rin akong nag-alala sa'yo. O sige, magkwento ka.
Makikinig ako. Trixie, tungkol kay Congressman. Ay, oo nga pala. Maya, dapat na malaman mo. Binantaan niya ako. Ipinakita niya sa akin ang tunay niyang ugali. Parang isang demonyo. Nagkaalala ako sa iyo eh. Hindi kita makontak. May mas malala pa, Trixie. May ginawa siya. Anong ginawa niya? Bakit ka pa biglang nawala? Sobrang kinabahan ako. Kinahasan niya ako, Trixie. Pinaamoy niya sa akin ang pampatulog. Itinali niya ang mga kamay at paa ko. Tapos... Oh my God, Maya! Demonyo talaga siya. Akala ko mabait siya. Akala ko totoo ang kabutihang ipinapakita niya sa mga estudyanteng babae. Kaya pala ganoon na lamang ang pagbabanta niya sa akin. Hindi ko siya patatawanin, Trixie. Sisingilin ko siya sa kahayop ang ginawa niya sa akin. Sa gagawin ko, pagsisisihan niya, kinanti niya ako. Naiintindihan kita, Maya. Galit din ako. Pero natatakot ako. Delikado yan, Maya. May power siya. Baka kung ano pang gawin niya sa'yo. May mga tauhan yan. Hindi ako natatakot sa kanya. Pero ako, natatakot ako para sa'yo. Alam mo bang, may mga nababalitaan akong nawala. Yung mga bumabangga sa kanya, ayokong mangyari sa'yo yun, Maya. Kaibigan kita. Huwag kang mag-alala sa akin, Trixie. May paraan ako. Anong paraan? Pag-usapan natin to. Dapat planuhin natin ng maayos. Hindi pwedeng basta-basta. Buhay mo ang nakataya rito. Magtiwala ka sa akin, Trixie. May mga bagay akong kayang gawin na hindi mo aakalain. Maya naman, kung may bala kang gawin, isama mo ko. Ayoko may mangyari sa'yo. Sobrang sama na nga ng ginawa niya. Ayoko pa yung madagdagan. Alam kong galit na galit ka, pero dapat mag-isip tayo ng paraan na legal. Halika, sasamahan kita sa presinto. Hindi na kailangan, Trixie. Paano kung hindi tayo kumilos ng legal? Baka lalo pang lumalayan. May ebidensya pa tayo. May CCTV sa building niya. May ginagawa na ako. Anong ginagawa mo? Maya, natatakot ako sa'yo, ha? Kakaiba ka na simula nung nangyari yun. Alam mo ba, Trixie? Kagabi, pinuntahan ko siya. Ha? Anong ginawa mo? Delikado yun. Hindi niya ako nakita. Pero nakita niya ang multo na ginawa niya. Napanood ko siyang nahihirapang matulog. Nanginginig siya sa takot. Anong ibig mong sabihin, Maya? Anong ginawa mo? Baka naman lalo kang mapahamak niyan. Hindi niya ako mahanap. Hindi niya ako makikita. Pero ako, nakikita ko siya. Gabi-gabi, pinapahirapan ko siya hanggang sa mabaliw siya sa takot. Maya, natatakot ako sa sinasabi mo. Hindi kita maintindihan. Mas mabuti sigurong hindi mo maintindihan, Trixie. Para sa ikabubuti mo. Basta tandaan mo, kaibigan kita. Hindi kita hahayaang mapahamak. Maya naman may ibang paraan. Pwede tayong... May mas mabisang paraan ako, Trixie. Makikita mo rin sa susunod na mga araw kung paano mawawala ang ngiti sa mukha niya. Kung paano siya masisiraan ng pait. Maya, anong klaseng paghihiganti ba yung pinaplano mo? Sa kabilugan ng buwan, doon matatapos ang lahat. Doon makikita niya kung gaano katindi ang kasamaang ginawa niya. Hindi lang ang isip niyang mawawala, pati na rin ang kaluluwa niya. Sa kabilugan ng buwan, doon malalaman ng lahat kung sino talaga siya at
kung sino talaga ako. Marami mang katanungan sa isipan ni Trixie dahil sa mga huling sinabi ng kaibigan, pero wala na rin siyang nagawa para umamin ang kaibigan tungkol sa mga sinabi nito. Dahil bigla na lamang umalis si Maya ng gabing yun. 3 araw bago ang kabilugan ng buwan, ang opisina ni Robert ay naging parang kulungan. Mga bintana ay natatakpan ng malaking kurtina, pero kahit ganun, parang may mga matang nakatingin sa kanya mula sa labas. Sa private room niya, 3:00 ng madaling araw, nakaupo siya sa sulok, may hawak na baril. Alam kong nandyan kayo! Alam kong nandyan kayo! Sir! Kailangan po natin pag-usapan ang media statement. Hindi ako lalabas! May mga multo sa labas! Sa labas ng pinto, naririnig ni Mike ang pag-iyak ng kanyang amo. Hindi ito iyak ng takot. Ito ay iyak ng isang taong unti-unting nawawalan ng sariling pag-iisip. Biglang tumunog ang cellphone. Hello? Congressman, bakit mo kami pinatay? Hindi! Hindi kayo totoo! Robert, kailangan mong umuwi. Si Tony! Aswang ka, no? Ikaw si Maya! Robert, ako ito! Ang asawa mo! Sir, ibaba niyo ang baril niyo. Nang may dumaang anino sa likod ni Robert. Congressman, ilang araw na lang. Umalis kayo! Umalis kayo! Tumakbo palabas si Mercedes at Mike. Mike, kailangan na nating gawin ang plano. Hindi na siya normal. Opo ma'am, nakausap ko na po yung reporter. Handa na po ang lahat ng ebidensya. Sa loob naman ng opisina, nag-iisa si Robert. Nakaupo sa sahig, hawak pa rin ang baril. Ang pawis ay tumutulo sa kanyang mukha kahit malamig ang hangin. Nang biglang may kumatok sa bintana, dahan-dahan siyang lumingon. Sa labas, nakadamba ang isang malaking itim na ibon. Pero hindi normal na ibon ito. Ang mga mata nito ay pula. Ang bibig nito ay may duguan na ribon ng estudyante. Hindi ka totoo! Hindi ka totoo! Biglang namatay ang ilaw sa dilim. May mga bulong siyang naririnig. Congressman, ilang araw na lang. Bakit mo kami pinatay? Malapit na, Robert. Malapit na. Miss niyo na ba kami? Sa labas ng building, walang nakakakita ng libu-libong itim na ibon na nakapaligid sa gusali. Walang nakaririnig ng mga kakaibang huni na parang mga iyak na mga batang babae. 2 araw bago ang kabilugan ng buwan, hating gabi sa opisina ni Robert. Sa dilim ng kanyang opisina, si Robert ay nakaupo sa kanyang silya. Umiinom ng alak. Ang kanyang dating marangyang itsura na ngayon ay pawang anino na lamang ng dating congressman. Biglang may dumaan na malamig na hangin. Congressman, miss mo na ba ako? Hindi! Hindi ikaw yan! Unti-unting lumitaw ang anyo ni Maya mula sa dilim. Hindi na ito ang dating mahiyaing estudyante. Sa kanyang mga mata, may mga pulang liwanag. Ang kanyang mga kuko ay matatalim. Bakit, sir? Takot ka ba? Hindi ba't ikaw ang malakas? Ikaw ang makapangyarihan? Layuan mo ako! Tulad ng sabi mo noon, walang makakarinig sa sigaw mo rito. Anong gusto mo? Gusto kong makita kung paano ka unti-unting mababaliw sa takot. Tulad ng mga biktima mo. Pinaputok ni Robert ang baril pero dumaan lamang ang bala kay Maya. Akala mo ba kayang patayin ng isang patay na? Hindi! Hindi totoo to!
Congressman, natatandaan mo pa ba kung ilang estudyanteng winasak mo? Ilang buhay ang sinira mo? Hindi! Hindi totoo yan! Ilang araw na lang. Ilang araw bago ka makatagpo ng tunay na kamatayan. Patawad! Patawad! Huli na ang lahat, Congressman. Sa kabilukin ng buwan, makikita mo kung gaano kasakit ang kagat ng isang aswang. Mike! Mike! Sir, anong nangyayari ho? Nakita mo ba? Nakita mo ba siya? Sir, wala pong ibang tao rito. Sa labas ng bintana, isang malaking ibon ang nakatingin. Sa mga mata nito ay pulang liwanag ng paghihiganti. Lalong tumindi ang nangyayari kay Congressman Robert. Ito ang ginagawa ni Maya sa kanya. Isang paghihiganti na hindi mapapahamak pa ang kanyang angkan. Isang araw bago ang kabilugan ng buwan, umaga sa mansyon ni Robert. Ang dating magarang mansyon na ngayon ay tila bahay ng multo. Lahat ng katulong ay umalis na. Ang mga gwardya, isa-isang nag-resign. Tanging si Mike lang ang nanatili, saksi sa unti-unting pagbagsak ng kanyang amo. Sa master's bedroom, nakatulala sa salamin, mukhang wala na sa sarili. Mike! Hanapin mo kung nasaan yung mga video! Anong video po, sir? Yung mga video! Kailangan kong makita kung totoo sila! Habang hinahanap ni Mike ang mga video file, isang pamilyar na boses ang biglang kumanta. Isang araw na lang, isang araw na lang. Lumingon si Robert sa bintana. Mike! Narinig mo yun? Yung kumakanta! Sir, wala pong kumakanta. Maya-maya pa'y tanghalian na namang oras na yun sa dining room. Robert, kailangan mong kumain. Lason to! Alam kong lason to! Biglang may nahulog na pulang patak sa kanyang pagkain. Dugo! Dugo! Pero wala siyang makita. Sa kisame, walang bakas ng dugo. Kinagabihan, sa kanyang private room. Hindi ako matatakot. Hindi ako matatakot. Talaga lang, Congressman. Hindi ka matatakot. Lumitaw si Maya mula sa anino. Bukas ng gabi, makikilala mong tunay na takot. Patawad na! Patawad na! Alam mo ba kung ilang beses nagmakaawa ang mga biktima mo? Ilang beses silang humingi ng awa. Biglang napuno ang kwarto ng mga boses ng mga babaeng estudyante. Sir, Congressman, Tama na! Tumigil kayo! Tumigil kayo! bukas ng gabi, sa kabilugan ng buwan, dadamhin mo ang lahat ng sakit na dinanas nila. Unti-unting nawawala si Maya sa dilim, pero naririnig pa rin ang kanyang boses. Maghintay ka lang, Robert. Maghintay ka lang. Tumakbo si Robert palabas ng kwarto. Mike! Mercedes! Sino man nandyan? Tulungan niyo ako! Pero walang sumasagot. Sa malaking mansyon, nag-iisa lang si Robert. Sa labas, ang buwan ay halos buong buo na, naghihintay sa huling gabi ng kanilang paghihiganti. Gabi ng kabilugan ng buwan sa mansyon ni Robert. Ang dating maliwanag na mansyon ngayon ay nababalot ng kakaibang kadiliman. Kahit ang mga ilaw ay tila nanghihina na para bang may persa na sumisipsip sa liwanag. Sa loob ng kwarto ni Robert. Mike!
Mike! Nasaan ka? Pero si Mike matagal nang umalis. Sa labas, ang hangin ay tumitindi. Libo-libong itim na ibon ang nakapaligid sa mansyon. Biglang may mga kalabog sa bintana. Congressman, panahon na. Layuan niyo ako! Ang mga salamin ay biglang nagsimulang mabasag dahil sa mga putok ng baril na pinakawalan ni Congressman Robert. Takot ka na ba? Hindi pa itong simula. Biglang bumukas ang lahat ng pinto at bintana. Mga kapatid, pumasok na kayo. Mga anino ang pumasok sa silid. Unti-unting nagmamateryal bilang mga aswang. Hindi! Hindi! Alam mo ba kung gaano katagal naming hinintay ang gabing ito? Pinalilibutan siya ng mga aswang ng mga oras na yun. Pera! Bibigyan ko kayo ng pera! Pera? Para saan? Para sa mga buhay na kinuha mo. Biglang may lumabas na mga anino mula sa sahig. Mga multo ng mga estudyanteng namatay. Ilang araw na lang. Bakit mo kami pinatay? Malapit na, Robert. Malapit na. Miss niyo na ba kami? Patawad! Patawarin niyo ako! Tulad ng sinabi ko, ipararanas namin sa'yo lahat ng sakit na dinanas nila. Lumapit ang mga aswang, mga matay pulang-pula, mga pangil ay tumitingkad. Hindi! Hindi! At ngayon, magsisimula ang tunay na bangungot mo. Ang huling nakita ni Robert, ang mga pulang mata ng mga aswang at ang panganib ng ngiti ni Maya bago tuluyang lumamon sa kanya ang kadiliman. Sa labas ng mansyon, walang nakaririnig ng kanyang mga sigaw. Ang buwan ay nasa kaitaasan, saksi ng gabing yun ng paghihiganti. Kinabukasan, madaling araw sa mansyon ni Robert. Ang unang sinag ng araw ay tumama sa mga basag na salamin ng mansyon. Walang bakas ng karahasang naganap noong gabi. Walang dugo, walang katawan. Tanging ang mga basag na salamin lamang at kaguluhan ang nagpapatunay na may nangyari. Pumasok si Mike kasama ang mga pulis, ganun din ang reporter. Sir? Sir, si Roberto. Ano po ang nangyari dito? Baka may nangyaring karahasan, pero nasaan ang congressman? Sa kusina, nakita nila si Mercedes. Mike, nakita mo na ba ang asawa ko? Mama, wala po siya sa opisina. Sa kwarto ho siguro. Nagmamadali silang maganap nang makita nila ang sulat sa mesa. Sandali lang, ako na magbabasa. Mga kapwa ko mamamayan, hindi ko na kaya ang bigat ng aking konsensya sa lahat ng aking kasalanan. Isa itong suicide note. Hindi siya magpapakamatay. Labis din ang paghihinagpis ni Mercedes sa mga nangyayari sa kanyang asawa. Sa totoo lang, kahit ganun pa ang natuklasan niya sa asawa, nangingibabaw pa rin sa puso niya ang pagmamahal dito at naisip niya pa rin ang sinumpaan nilang dalawa na magsasama sila sa hirap at ginawa. Kaya sumama siya sa paghahanap sa kanyang asawa. Sa highway, ilang kilometro ang layo. Natagpuan ang kotse ni Robert. Nakabukas ang pinto. Sa loob, may manggas ng Amerikana, may dugong tuyo. Walang bakas kung nasaan siya. Agad namang naging laman ito ng balita, kaya kinagabihan, napanood ng lahat ang balita tungkol sa pagkawala ng congressman. Nawawala ang kontrobersyal na si Congressman Robert matapos lumabas ang mga ebidensya ng kanyang krimen. Ayon sa mga dokumentong natagpuan, sangkot ang congressman sa pagkawala ng ilang mga estudyante. Samantala,
Sa malayong probinsya naman, sa bahay nila Maya. Kumain ka na, Apo. Tapos na ang lahat. Opo, Lola. Tapos na. Anak, hindi ka na nila mahahanap dito. Ligtas ka na. Alam ko po, Inay. At alam kong hindi na siya makakasakit ng kahit na sino pa. Samantala, sa labas naman ng bahay nila. Ate, tingnan mo oh. Ang dami nilang kaibigan. Oo nga, Totoy. Marami tayong kaibigan. Naibsan ang tinik sa lalamunan ni Maya pagkatapos ng mga pangyayari. Kahit nasa lungga siya ng kanyang mga kalahi, mayroon din naman silang radyo na pinakikinggan para malaman ang mga kaganapan sa labas ng kanilang lungga. Kahit hindi na sila lumabas, naririnig nila ang mga balita sa radyo. Hanggang ngayon ay misteryoso pa rin ang pagkawala ni Congressman Robert. Ang tanging alam ay ang mga dokumentong natagpuan na nagpapatunay sa kanyang mga krimen. Hayaan na natin silang mag-isip kung anong nangyari. Opo, Lola. Ang mahalaga, napatunayan nating lahat na hindi lahat ng makapangyarihan ay nakakatakas sa kanilang kasalanan. Sa libingan, sa isang liblib na bahagi kung saan walang pumupunta, isang bagong puntod na nakatirik, walang pangalan, walang petsa. Ang tanging nakaukit ay mga salitang, Dito nakahimlay ang mga lihim na hindi na malalaman pa. at sa ilalim ng puntod na yun, kasama ang mga buto ni Congressman, ay nakabaon ang lahat ng kanyang kasamaan, mga video, mga litrato, mga katibayan ng kanyang mga kasalanan. Congressman, sana'y makamit mo ang kapayapaan na hindi mo ibinigay sa amin.